Hello, good morning guys. So, ang i-discuss naman natin ngayon is all about steel columns. Okay, so kapag steel columns or steel compression members, ang kadalasan na pag-uusapan natin dito is all about the Euler's formula. Mamaya, if you are not so familiar with the Euler formula, ang bawa nakalimutan nyo na siya, i-review natin, okay? But first, okay, let us analyze or discuss about the steel columns. Sa palagay ninyo, kapag kayong steel ginamit mong poste, okay, ano kadalasan yung mangyayari or lalabas? Di ba matibay yung steel, mas mataas ang modulus of elasticity niya at strength niya kumpara sa concrete, di ba? So kung sa konkreto, ganito ang kailangan mong section kalaki, sa steel hindi. Kahit maliit lang na section sa steel, kaya na niya yung load. Tama? And because of that, susceptible siya sa flexural buckling na tinatawag. Dahil maliit lang ang kailangan mong section, nagiging prone siya sa buckling. Ano ba yung buckling? Ito po yun, engineer, yung pag-buckle, pagbaluktot. Kumbaga sa ruler, pag nilagyan mo ng load yung ruler, babaluktot siya pa ganyan, di ba? Okay, so yun po yung dahilan, engineers. Ang mga steel columns, kung mapapansin ninyo, kumpara mo sa konkreto, malalaki yung section mo sa konkreto. Sa steel, maliliit lang yung magiging section mo. Pero, delikado ka ngayon sa buckling. Okay? So, ngayon guys, yan yung sinabi natin dun sa unang part. When steel is used as a material for compression member, the section required is usually small, resulting to a slender member. This makes the steel compression member susceptible to flexural buckling. Okay, now there are three types of columns based on length. Sinulatan natin yan dyan. Isang short, isang intermediate, at isang long or slender. Okay? Dito, engineer, marireach niya yung Fy. Just imagine kapag maliit masyado yung compression member mo, nilagyan ng malaking load hanggang sa nag-yield na siya. Ayan, tumataba siya, di ba? Hindi man lang siya bumabaluktot. Ganun po ang mga short compression members, okay? The compression member is classified as short if it can yield up to its crushing. Hanggang sa mag-crush siya without buckling. Hindi siya magbabuckle, okay? Intermediate columns are those columns na kung saan kaya niyang mag-yield some part. Yung ibang fiber mag-yield, pero magbabattle din siya. Ayun, sabi niya, no? Intermediate columns, some of the points will yield and the member will fail by combination of yielding and buckling. Okay? So, ang long or slender naman, compression member, naku po, wala pa sa proportional limit or hindi man lang siya mag-yield, nagbabuckle na yung column. So, yun po yung mga long columns. Kumbaga, ang failure nito is buckling. And kapag slender yung column mo, pag tinanggal mo ito, engineer, babalik lang din siya sa original length. Okay? Kasi yung stresses mo, nasa less than proportional limit pa. Okay? So, I hope you understand that. You can imagine that using a ruler. Pag nilagyan mo ng load yung ruler, di ba, babalik lang din yung kanyang, sa kanyang length. Okay? So, yun po ang mga long or slender members. The stresses, less than the proportional limit. Ngayon guys, para malaman natin yung capacity ng mga slender columns, meron tayo ditong Euler's buckling formula. According to Euler, this is the force or P critical required. Yan yung force required to buckle the member. So pi squared EI all over KL squared. Where I of course is the yung tawag nito, yung mas maliit na moment of inertia kasi dun siya magbabakal sa weaker axis ng ating column. Wait lang, kukuha tayo ng ruler guys para makita nyo. Ito, engineer. Ayan o. So kapag nilagyan natin to ng load guys, di ba nagbabakal siya sa y-axis kung saan weaker yung axis ng member. Okay? So, in this case, ang ilalagay natin ay dyan is yung IY. Now, engineers, meron ding stress. Ito naman yung stress. Critical. Okay? Simple lang. The Euler critical stress, FCR, the Euler critical stress is equal to P critical over the area. Right? So, substitute mo lang doon, engineer. Ano ba to? Pi squared EI all over KL squared all over area. Tama? However, sorry. Pwede natin ilagay dito yung area. Ito, area. Di ba?
However, itong I over A na to, are you familiar of that? Equal siya sa R squared, right? Equal siya sa R squared, kaya naman F critical is equal to pi squared E, R squared all over KL squared. So ito, pinag-isa. Ginawa, dilagay natin sa ilalim. Pi squared E all over KL over R squared, okay? Kaya ganyan yung formula ng critical axial stress. Okay, engineers, huwag nyo siya substitute at as pa-isa-isa. Huwag yung gawin yun, no? Itong K na to, effective length factor yan. Itong KL na to, yan, isa lang yan. Yan din yung LE, or the effective length. I will discuss this later. Also, itong KL over R na to, isang term lang din yan. Isang term. Okay? Largest slenderness ratio ito. Largest slenderness ratio. Okay? The slenderness of a column or a compression member is measured by its slenderness ratio. Okay? So, hindi mo pwedeng masabing slender yung isang bagay just because it is long. No, it's not like that. Because the slenderness of a certain section or a certain member is measured directly proportional to its length and inversely proportional to its area. I hope you understand that. Ang slenderness ng isang bagay ay mamimeasure mo hindi lang kung gaano siya kahaba, kundi kung gaano rin siya kalaki. Okay? Nakukuha niyo ba guys? Like for example, ako, matangkad ako, tapos sabihin natin mapayat ako, slender ako. Diba? Pero kung ako matangkad ako, tapos malaki naman yung katawan ko, hindi mo masabing slender ako. Nakuha niyo ba guys? Ganun po yun, engineers. So, kagaya ng poste ng LRT, kung dadaan ka ng Maynila, di ba ang haba ng mga poste ng LRT? Pero hindi yun slender kasi ang lalaki ng cross-section. Yes you guys? Ito, maigsi lang ito, pero ito slender to. Kasi maliit yung cross-section. Klaro po ba guys? Pag kinuha mo yung slenderness ratio, malaki yung makukuha mong slenderness ratio. Okay? Doon na may measure ang slenderness ng isang compression member. Doon sa laki ng kanyang slenderness ratio. Okay? Klaro po ba guys? Okay, discuss natin yung K. Okay, now daon naman tayo sa mga typical na mga values ng K or D and fixity factor, or also known as the you call that the effective length factor. Okay? So, typical guys although meron akong table na nilagay dyan sa handout ninyo to further understand. No? But I will explain to you how it is like that, no? So that you will understand bakit ganun yung mga values ng K. Ganito guys, kapag pin dito, tapos nilagyan ko ng compression, just imagine itong ruler na to, di ba? Pin, di zero moment yun sa taas at baba. Zero moment. Ngayon, pag nilagyan ko ng load, ayan, nagbabakal siya, di ba? Tama po ba guys? Okay? So, ito yung mismong length ng poste. Yan yung mismong length niya. Pero yung effective na nagbabakal, yun yung tinatawag na effective length. Yan. Ang effective na nagbabakal ay yung buo. Yung buong length ang effective na nagbabakal. Kaya naman, pag kinuha mo yung ratio ng effective length over the original length, yan yung tinatawag na K. So, LE over L, 1.0. Okay? Klaro po ba guys? Unlike dito, kapag fixed yan at nilagyan ko ng load, mas matibay. Tignan niyo engineers. Pag fixed sa dulo, may zero moment muna yan. Hirap akong i-buckle. Yan. May zero mo, may moment kasi sa fixed support. At yun yung pumipigil sa kanya dito para magkaroon ng slope. Diba? Zero slope muna, zero slope. Ayan. Yan. Kaya pa ganyan yung magiging buckled shape niya. So, mas mahirap baluktutin actually ito kaysa ito. Okay? So, ito yung length ng poste mo, pero yung effective lang na nagbabuckle ay pagkakaroon siya dito ng point of zero moment. Point of zero moment. Ano ba yung point of zero moment? That is the point of contraflexure. We have discussed that in theory of structures, right? Okay? So ito, concave to the left. Pagdating dito, concave to the right siya. That's concave to the left again. Okay? So ito yung kung yung pinakamahabang effective length, yun ang pipiliin mong effective length. So ito yung effective length ng column na to. Kasi ito maigsi lang yan eh. Okay? So, based on theory, okay, we are not here to derive this effective length factor, no? Pero paniwalaan nyo na lang, ang ratio niyan is 0.5. Derive na to sa theory of structures, kaya nga nandiyan na yan, okay? So,
L over 2, L over 4, L over 4. Parang ganon. Kasi ito, L over 2. Okay? Gets mo guys? So ito, mas madali konti itong bulk to 10. Ito yung pinakang length niya, pero effective na nagbabakil ay ito. Ayan. So ito, engineers, zero moment doon, therefore magkaka-slope. Pero dito walang slope. So ito yung point of zero moment. This will be the effective length. Okay? Based sa theory, siyempre mas mahaba yan. Ang ratio daw niyan ay 0.7. Okay? 70% or 0.699, parang ganun yun eh. Pag dinrebo siya, okay? Ito naman, mas madaling bulk to 10 kasi free end dito. So, ganito yung magiging buckled shape niya. Yan. So, zero moment. Ang K is, or the effective length, sorry, this is the length. Sabi natin, ang effective length is the distance between the zero moments. Yan, zero moment to zero moment. Ito, zero moment to zero moment, di ba? Eh, paano dito, sir? Zero moment? Pero dito may moment dyan, di ba? Okay. Nasaan yung isang zero moment? Andito, sa kabila. Ayan. So, ito yung effective length niya. Mas madaling baluktutin itong ganyan engineer, yung naka-free end siya. Kaya naman, if you get the ratio, K is 2.0. Kasi parang nag-twice. LE is 2L. Klaro po ba, guys? So, ganun po. Those are theoretical values. When you say theoretical values, itong mga fixed support na to can support even a very, very large moment. Kahit 1,000 kN yan, ang slope mo pa rin dyan ay 0. Tama, engineers? So, kapag gano'n, pag rigid talaga yung support mo dito, talagang ganyan yung magiging deflected shape na derive natin sa theory. Okay? However, engineers, pag nag-design ka, di gagamitan mo na ng code. Tandaan, ang code guys ay adjusted yan. Kumbaga naka-conservative ano siya palagi. So, code or the recommended yan. Kapag nag-design ka daw, engineer, at pin yan, okay, ang K mo pa rin ay 1.0. Explain ko later. Pero dito, ang K mo is 0.65. Bakit kaya ginawa ng code na 0.65? Okay, so according doon sa commentary ng AISC when I was working as a structural engineer in Hydro Consulting, so kasi nagdi-design ako ng mga connections doon. So may mga foreign codes kami, binasa ko siya, so para maintindihan mo rin yung mga derivation ng mga code, bakit ganun yun. Okay, may mga commentary doon, which is parang commentary is parang explanation siya or ipapaintindi niya sa'yo yung code provision. Okay? So according to that, sabi niya, in real life, you cannot provide daw such connections. I hope you understand that. Yung tag nito, fully restrained. So there is a possibility na magiging partially restrained siya. I hope you understand that. So kapag nangyari yon, lalaki yung effective length niya. Naiintindihan niyo ba guys? So, yun yung in-adjust ng code dito. Okay, so that kung mangyari man yun, okay, na-design mo naman siya as gano'n. Okay, so 0.65. Ito naman, kung mapapansin mo, isa lang yung fix, kaya isa lang yung in-adjustan niya. 0.8 ginawa ng code. Okay, kasi ito, pag pin support kasi, sure yan na zero moment yan, kahit na in real life, di ba? Okay, ito naman, ang key dito is 2.1, kung makikita nyo dyan. Okay? So, I hope you understand that. These are recommended values and these are theoretical values. Okay? So, anong gagamitin namin sa code? Sa board exam na K. Ang gagamitin nyo sa board exam na K ay theoretical. Theoretical ang ginagamit ng proxy at sa board exam unless in-specify na you use the recommended values for K or ibigay niya yung K. Okay? So, sige. I hope you now understand the meaning of the effective length factor K. Okay? Guys, so this is problem number 1. Dako muna tayo sa problem number 1. I will discuss to you the NSCP 2015 code provisions later after we review the basic concept of strength of materials, especially in buckling. Okay? So, first, ang tanong dito, if the length is 2 meters, determine the mode of failure. Yun yung unang tanong. Ano daw yung magiging mode of failure ng column kapag ganyan siya kahaba? Ang K niya ay 1.0 at pin yan. Okay, at section niya 50 by 100. Okay. Napansin nyo guys, yung sa mga handout natin kung paano ko kayo turuan, I always put the different modes of failure because that's the very, very important thing in design.
the basic summary of design is dapat alam mo kung paano masira yung dinidesign mo at kailangan ma-prevent mo siyang masira sa kahit na anong paraan. Klaro po ba guys? So naalala nyo sa footing, 3 modes of failure. Hindi pwedeng mangyari ang punching shear, hindi pwedeng mangyari ang one-way shear, at saka bending. Kaya pine-prevent natin lahat sila. So para ma-prevent mo, kailangan kapalan mo yung thickness para hindi masira sa punching shear. Para hindi masira sa flexion, kailangan lagyan mo ng bakal. Di ba? Klaro ba guys? Ganon din sa steel design ninyo, 6 modes of failure. Di ba? Nilagay natin. O, ganon din dito. Alamin natin kung paano masira itong column. At yan ay dalawa lang. Either yielding or buckling. So, kung multiple choice ito, tinanong sa board, dalawa lang ang pwede mong maging sagot. Maaring mag-yield siya or maaring mag-buckle. Sir, paano yun? Okay. Just imagine kung ang poste mo napaka-exit. Di ba? Lagyan mo ng load yan hanggang sa sobrang laki na ng load. Ayan na. Nag-buckle ba siya? Hindi, di ba? Nag-yield siya hanggang sa nag-crush na siya, hindi pa rin nag-yield. So, yan yung isang possible failure. Or possible din naman na nung nilagyan mo siya ng force, hindi siya mag-yield, kundi magbabakil lang siya. Klaro po ba guys? Dalawa lang ang pwedeng mangyari sa column mo, either mag-buckle or mag-yield. Okay? So is that clear? So yan yung sa NSCP 2015, na-classify siya as intermediate at saka na-classify siya as Euler. Ang stress mo kasi dito, Fy. Ang stress mo dito is the Euler's stress or critical stress. Klaro po ba guys? So sir, paano ko na ngayon malalaman kung ano yung magiging mode of failure niya? Simple lang. Computein mo yung Euler's stress, i-compare mo sa Fy. Kapag yung Euler's stress na nakuha mo, let's say 100 megapascals, ibig sabihin, mauuna ang buckling bago mag-yield. Bawa ang Fy mo, 248. Diba? Meaning, mag-yield yung bakal kapag ang stress ay 248. Kaso, ang nakuha mong Euler's stress, 100 megapascals. So, anong ibig sabihin yan? 100 megapascals pa lang yung stress, nagbabakal na yung column mo. So, kapag kaganito yung nakuha mong Euler's stress less than Fy, meaning, buckling yung failure. Pero, kapag yung Euler's stress mo, limbawa, 1,000 megapascals, hindi mangyayari yan. Kasi 248 pa lang, wasak-wasak na yung, di ba? Nakunyos, nag-yield na yung poste mo. So, if this is the case, yielding ang failure. Kasi, wasak-wasak na yung poste mo pag 1,000 megapascals, no? Tsaka pangalawa, hindi na ito mangyayari. Ang Euler's stress is only valid for stresses less than the proportional limit. Paano mo nasabi, sir? Because of the formula itself. Pi squared E all over KL over R squared. There is a presence of E, which is the slope of what? Slope of the stress strain diagram in the elastic range. Yan yung E, yung slope nito, stress over the strain, right? So meaning, kapag ang formula mo may E, valid lang yung formula na yon kapag ang stresses ay below the proportional limit. Okay, kaya yung mga deflection mo na kinocompute mo over EI, yung mga ganon, valid lang yon kapag yung beam hindi na-stress up to the proportional limit. At ganoon din dito, alright? So, klaro po ba guys? Sige, ganoon lang gagawin natin dito. Alamin na natin yung mode of failure ng column na to. Una, kukumpitin ko yung Euler's stress. So, kailangan kong makuha si X versus Y. Okay? Kailangan kong makuha si Rx and Ry. Rx, the square root of Ix over area. The square root of 1 over 12, 50 times 100 cube all over area na 50 by 100. Ang Ry naman, engineer, square root of Iy over area. Square root naman yun ni 1 over 12, 100 naman ito, 50 cube all over 50 times 100. Alright, sige. So, computin natin. Wait lang guys. Stop. 50 times 100 cube all over 12 all over 50 times 100. So, yung una ay
28.87. How about dito? $14.43. ito ha, Yan, ang magiging unit. Okay, bakit ko kinumpit yan, engineer? Kasi kailangan kong makuha yung slenderness ratio. Take note, sabi natin dito sa paggamit ng Euler formula, this is taken as one term. Okay? Huwag mong paghihiwalayin yan, engineer ha. Computin mo siya as one term. So, para mangyari yun, kailangan makuha ko muna yung slenderness ratio. Tandaan, meron kang slenderness ratio about x-axis at meron kang slenderness ratio about the y-axis. Okay? So, simple lang, ito ay kx lx over rx, yung radius of variation sa x-axis. Simple lang, 1.0 times 2,000 all over rx na 28.87. Okay? 69.28. Yan ay ratio, therefore walang unit yan. Meron ka rin kasing slenderness ratio sa y-axis. Ky, ly over ry. Ayan. 1.0 pa rin yung ano mo, length mo doon. Yung effective length. 2,000 yung effective length. Di ba? Ry is 14.43. Ilan kaya? 138.6. 138.6, okay? So, yan ay unitless, okay? Bakit natin kinompute yung both, okay? Kasi guys, ang ilalagay natin sa Euler formula ay yung mas malaki. So, this is the largest. Yan yung gagamitin mong slenderness ratio doon sa formula. Mas malaki. Saan? Sa y-axis. Which is, merong explanation yan. Kung saan weaker yung axis ng column mo, dun siya magbabakel. Di ba? Makikita mo? Ayan o. Magbabakel siya sa weaker axis. Di ba? Which is dito, pinapakita sa y-axis. Kung saan malaki yung slenderness ratio, doon ang axis of buckling. Okay? So thus, we can now calculate the Euler stress pi squared E all over 138.6 squared. Dito natin malalaman kung mag-yield ba or magbabakel yung poste. Okay, 102.76. Oh no! Di ba? Anong ibig sabihin yan? Guys, 102.76 ang binigay ng Euler stress. Meaning, 102.76 pa lang yung stress, nagbabakel na yung poste. Hindi niya ma-reach yung yield strength niya na 248 megapascals. This is less than Fy, thus, the failure is buckling. Buckling ang magiging failure. That is for letter A. Okay? Letter B. Determine the mode of failure if it is 0.5 meter long. Paano naman daw kapag ka 0.5 meter long siya? If L equals 0.5 meter. Okay? So again, i-recompute mo yung slenderness ratio. Okay? Kasi iba na yung length mo eh, di ba? Pero yan pa rin yung properties mo. Yan, di ba? Yan pa rin. Okay? Ngayon, para mabilis, i-rerekta ko na ngayon sa slenderness ratio sa Y. Okay? Sa Y-axis. Napatunayan naman natin na critical sa Y-axis. Yun yung magbibigay ng malaking slenderness ratio. Para hindi mo na computein ito. Yung purpose ko lang kung bakit kinompute ko ito kanina sa X and Y is para ipakita sa inyo na kailangan i-check mo both axis. Okay? Kung sino yung mas malaki, doon ang gagamitin sa formula. Okay? But this time, I will use the slenderness ratio on the y-axis. 500 nga lang yung length all over Ry na 14.43. So, ilan yan? 34.65. Then, I will use that in the Euler's stress. Pi squared E all over 34.65 squared. So, the Euler's stress is 0.5
1644, grabe. 0.08 megapascals. This is so much greater than Fy. What does that mean? Sobrang laki ng diferensya niya, no? Meaning, yielding ang failure. Hindi niya ma-reach yan, engineer. Wasak-wasak na yung poste mo kapag 1644 ang stress mo, di ba? Yes, ba guys? Kasi 248 pa lang yung stress, megapascals, nag-yield na yung bakal. So, meaning, ang limiting natin dito is yielding. Klaro po ba, engineers? So, I hope you understand that, okay? Ano kaya yung isa pang tanong? Letter C. Determine the allowable action load for a factor of safety of 2.0 if the column is 2 meter long. Erase natin dito ha. Maganda itong tanong na to. Letter C. Paano daw kung 2 meter long siya? Letter C. If L is equal to 2 meter long, ano yung allowable action load or allowable action load P? Okay? So take note, we are reviewing strength of materials kaya hindi pa tayo dito magagamit ng code, okay? So, napakadali lang, engineers. Para maging allowable yung isang stress, yung strength, i-divide mo ng factor of safety. Yan na ay magiging allowable. Klaro po ba, guys? Halimbawa, ang kaya kong buhatin 100 kilonewtons, tapos ang factor of safety natin ay 2. Meaning, ang allowable load lang sa akin ay 50 kilonewtons. Yung 100 divide mo ng 2, hanggang 50 lang ang ipakarga mo sa akin. Safe ba tayo nun? Yes, of course. Kasi hanggang 100 yung kaya ko, pero 50 lang pinakarga mo sa akin. We are safe by 2 times, right? So, ganun din dito, engineers. Para makuha natin yung allowable load, alamin mo kung paano siya masisira. Alamin mo yung strength niya. In this case, ang strength niya ay 102.76. So, ang stress allowable natin kapag length ay 2, na-investigate natin sa kanya na 102 yung magiging strength niya. 0.76 divided by 2.0. Yan na ngayon yung P allowable all over 50 by 100 or yung area. Force over area, allowable is equal to the allowable stress. So, the P allowable is 256.9 kilonewtons. Okay, kapag ka ang length niya ay 2 meters, allowed lang tayo hanggang 256.9 kilonewtons na load. Okay? Next. Binalikan niya. Letter D. Determine the allowable action load for a factor of safety of 2.0. Again, if the column is 0.5 meter long. If it is 0.5 meter long, then the allowable stress is what? The allowable strength or the strength over the factor of safety. However, ang strength natin dito ngayon, okay, huwag mong gagamitin itong 1644 ha, kasi hindi ka na magbabattle. Ang strength mo ngayon ay yielding. Kaya Fy over factor of safety tayo. This should be what? 248. Yung strength niya, Fy over 2.0. Hindi 1644, alright? P allowable over 50 times 100. So, the P allowable is, ilan kaya, engineer? $620 kilonewtons. So, I hope you understand kung paano yung konsepto. Okay? We will use this concept in explaining the code. Explain ko dito kung bakit naging ganun yung code. Okay? Kapag short column, ayan o, dalawang type of column kasi ito. Itong column na to ay slender column. Ang strength ng slender column nakabase sa Euler's stress. Nakadivide sa safety factor. Kung ASD ang gamit mo. Ang strength ng intermediate column, ito kasi intermediate column, ang naging failure niya ay yielding. Okay? Kaya mapapansin mo, ang strength ng intermediate column ay yung kanyang Fy. Klaro po ba guys? So, ayun po. Kaya Fy over factor of safety yan. Habang humahaba yung poste mo nagiging slender, nawawalan ng kwenta yung kanyang strength or yung kanyang Fy. Halimbawa,
yung slender na poste na 2 meters na yan, ang FY mo is 414, bumili ka ng 414 na bakal, versus FY na 248, mas mura yung 248 na bakal. Pero same lang sila ng magiging capacity. Kasi same sila ng E. Same sila ng E. Once na naging slender yung isang column mo or compression member mo, nawawalan ng kwenta yung FY. Kasi ang nagmamatter na is yung kung anong type of material siya. Okay? Same sila ng E dahil sila ay parehas na steel. Pero mas mahal ang magagastos mo dito. Kaya kapag ikaw mag-design ka in the future ng poste, bawa pillar yan, malaki, slender, di ba? Okay? Gumamit ka lang ng mild steel kasi mas mura yon. Pero it will buckle at the same load. Okay? So I hope you understand that. Okay? Okay, now guys, let's try to interpret or ipaintindi sa inyo yung NSCP 2015 provision for actually loaded steel compression members. Okay? So, according to NSCP 2015, the nominal capacity, PN, is equal to FCR times the area gross, of course. Kasi ang assumption dyan is uniformly compressed ito. Then, C sub C or the limiting, this is a limiting slenderness ratio. Limiting slenderness ratio. Take note, ang C sub C ay slenderness ratio din. Kaya nga i-compare mo siya sa tunay na slenderness ratio ng iyong tawag nito ng iyong compression member. Okay? Ngayon, kung titingnan niyo yung length versus ng strength engineer, nandito yung tinatawag na C sub C. Okay? So, may pagitan sila. Kapag yung slenderness ratio mo, okay, this axis is the slenderness ratio. Ito. This x-axis is the slenderness ratio. Kapag yung slenderness ratio mo is less than C sub C, meaning, nasa may intermediate portion ka. Intermediate. Okay lang guys? So, dahil intermediate ka engineer, ang failure mo ay yielding. Meaning, maliit, maiksi yung ano mo, yung column mo, mag-yield. Kaya makikita mo may FY sa formula, sa code, di ba? Okay. Ngayon, kapag yung slenderness ratio mo naging greater than C sub C, long or slender yung poste mo. So this is long columns. Ito ay intermediate. Ay, yan pala, nakasulat na dyan. Intermediate. Klaro po ba guys? So, kapag gaga ng engineer, di ba kapag naging long or slender yung column, ano yung nag-govern? Ang nag-govern na ay yung Euler's stress at hindi na yung FY. Kaya kung mapapansin mo, once na naging long yung column, ang formula sa NSCP, wala kang makikitang FY. May nakita ka bang FY dyan? Ang FE daw is the Euler's stress. Di ba? Kapag naging long ang column, Euler's stress na ang magdidictate ng kanyang strength. Which is na-prove natin yan kanina sa review ng strength of materials. Klaro po ba guys? Pero kapag intermediate siya, ang mag-govern, magbibigay ng strength ay the FY. I hope you understand. However, when Kn over R is less than or equal to 25, short column yan. Short column. Ang nominal strength mo is Fy Ag. Okay? Kumbaga, dahil sobrang iksi niya, less than 25 tuloy yung Kn over R niya, meaning, sure na mag-yield. Pero po ba guys? Dahil sobrang iksi, di ba? Sure na mag-yield. Kaya, in-award sa kanya yung Fy na strength. Hindi mo na kailangan computing dito kapag gano'n. Fy Ag ka agad, okay? And kapag nag-design ka, ang Kn over R mo must not exceed 200. Take note, kapag dinidesign mo. Because I explained to you, there are two types of problems in design. One design problem and one investigation. I hope you understand that. Kapag dinidesign mo siya, ibig sabihin wala ka pang length. Di ba? Hindi ka pwedeng lumagpas sa 200. Pero kapag sa board exam, nagbigay siya ng length sa'yo, bawat 10 meters, tapos may radius of gyration. Nung kinumpit mo yung Kn over R, 209 yung lumabas, hindi mo pwedeng baguhin to kasi ini-investigate mo. Tinanong niya halimbawa sa'yo yung capacity. Hindi mo kailangan baguhin kasi meron ng mismong mga detail. Okay? Investigation process kasi ito. So tatanggapin mo mismo ito, yun ang gagamitin mo sa formula. Pero kapag dinidesign mo, hindi ka pwedeng lumagpas. I hope you get the point. Okay? Sige, solve tayo ng problems, engineers.
Okay. So, this is problem number 4 na a-applyan natin ng code provisions. Okay? So, ang unsupported length daw niya is 8, Fy is 248. Ano daw yung allowable load P and ultimate load P that the column can carry. So, gagamitan natin ng ASD and LRFD. But, sabi naman natin, same lang yung procedure. Ang unang kukunin natin ay PN. Okay? So, para makuha yung PN, i-compare mo muna C sub C, kalagay sa procedure, 4.71 times the square root of E over Fy. Ilan kaya yan? Kukompare mo yan sa slenderness ratio. KL over R. 248, no? 133.76. Anong gagawin mo? Kukompare mo dun sa slenderness ratio ng ating column. Okay? So, KL over R is equal to KL over R ng y-axis. Di ba dyan siya magbabakel? Dahil ano siya? Kung saan yung weak axis, doon siya magbabakel. Di ba? Sabi natin dito. Although mamaya, sa mga second part, lalagyan natin ng bracing. Okay? At makikita nyo doon mamaya na hindi na palaging sa y-axis nagbabakel yung column. Pero this time, dahil walang bracing, okay? Sure na magbabakel siya sa y-axis. Kaya re-rectahin ko na sa y-axis yung pagkuha ng slenderness ratio. Okay? So, K natin is 0. Of course, 0.5 yan dahil fixed. L is 8,000 over RY. Binigay naman na yung RY to be 51.56. Ano kaya yung slenderness ratio natin dito? .58 slenderness ratio. So, ano nangyari? KL over R is less than C sub C. This is an intermediate column. Okay? So, intermediate column siya. So, what will you do? Ang strength mo ay FCR 0.658 Fy over Fe. Diba? So, gawin natin, kunin muna natin si Fe. Pi squared E all over the KL over R squared. So, substitute mo lang ito. Pi squared E, 200,000. Ang code engineer, yan ay prescriptive guide. Procedural siya. 77.58 squared. Ilan yan? .327. Okay? So, 327.97 ang Fe. So, gawin natin, store natin dito sa F. Para madaling tandaan. Okay? Store mo lang sa F yan. So, store ko lang sa F. Shift store F. Okay? Also, yung Fy mo naman, na 248, store mo naman yan sa, kahit wag na siguro, wag na i-store. Kasi madali lang naman i-type. Okay? So, after that, ang FCR na strength natin kapag intermediate ay 0.658 raised to Fy over Fe. Diba? So, ganyan mo lang i-type mo lang siya as ganyan. Saka mo multiply ng 248. Ilan kaya yung FCR natin? So, 0.658 raised to 248 divide F times Fy na 248. 180.717 megapascals. So, finally, we can now get the nominal P. FCR area gross. So, 180.717, the area gross is 6645.15. Yung gross area niya, engineer. Yan, yun nandiyan sa handout nyo. So, the nominal P that the column can carry is 6645.15. Ayan na. 1,200.89 kilonewtons. Now, for ASD, ang P allowable is 1,200.89. Di-divide mo ng factor of safety na 1.67. Or simply 0.6 nito. Or 0.6 PN. So, yan ay, kita pa ba? 0.6 PN. 0.6 times 12.89. 720.53
kilonewtons. Yan ang sagot sa ASD. For LRFD, PU siya, PU ang tinatanong, P ultimate, so Phi, PN naman, 0.9 ni 12.89. So these are the answers. So P ultimate is 1080.8 kilonewton. So klaro po ba guys? Yan yung unang tanong, if both ends are fixed. So gawin ulit natin yung procedure sa next na tinatanong if both ends are pinned. So sa problem B, paano naman daw if both ends are pinned? So kapag both ends are pinned, ang K natin ay 1.0. Okay? 1.0 na siya. So ang KL over R natin would be KL over R sa y-axis ulit natin kunin. Same pa rin yung C sub C mo ha, kasi 248 pa rin yung FY natin, no? Ibang case lang to. 1.0 times 8,000 all over RY na 51.56. So, ang KL over R natin is 8,000 all over, yan, 155.16. Nako, ang KL over R lumabas greater than C sub C. Therefore, this is a long column. Okay? So, dahil long column yan, engineer, kailangan kunin mo yung FE to be the Euler's stress. Pi squared E all over KL over R squared. So, pi squared times 200,000. Nag-iba, ito na ngayon gagamitin natin KL over R squared, no? Okay. Long column long. So, yung isang formula gagamitin natin, 0.877 of FE. Okay? So, ang FE na nakuha natin ay ilan kaya? Yan, 81.99. 81.99 megapascals. Then, sabi doon, dahil long column yan, ang FCR natin ay 0.877 of FE. Tama? Sanay ko. Wait lang guys. 0.877. 71.91 megapascals. Ayan na. Then finally, ang nominal P natin is FCR area gross. Ang area gross mo, 6645.916 pa rin. 6645.15. So, times 6645.15. So, this is 477.83. Okay? Pero yan ay kilonewtons na, the nominal load P. Sige, ano kaya yung allowable at saka ultimate? Unahin ko, sa ASD, ang P allowable natin is 0.6. Yan yung 1 over 1.67. Okay? 0.6 PN. So, ilan yan? 286.7. 286.7 kilonewtons. Sa LRFD, P allowable is 0.9 PN. Okay? So, 0.9 times yan. 430.05 kilonewtons. Okay? So, ito po yung mga sagot. Okay? Sa second case, kung parehas pinned yung end support. Okay? Okay guys, for the last case, if one end is fixed and the other end is pinned, still the unsupported length is 8. So, ang K mo dito is 0.7, no? 0.7, no? Ito yung mga sagot, engineers, no? Palabasin mo ito ha. Practice is the best teacher, no? You have to experience solving it. Iba yung naiintindihan mo dahil napakinggan mo at naiintindihan mo dahil sinolve mo. Okay, so, if you cannot solve dahil medyo nalilito ka, you can PM me, no? I-chat nyo ako. Pero gusto ko kasi ma-experience nyo kung paano yung gamitin yung code. Okay? Kaya nyo yan guys. Napakadali nung code provisions. Okay? Okay guys, sagutan naman natin ngayon itong problem 5 which is a past board examination question. However, in today's board,
2001 NSCP yung gamit. So, possible pa rin naman na ibalik niya, ibahin lang ang code, okay? So, sa problem, sabi dyan, okay, meron daw built-up column made up of wide flange and then dalawang 12 by 350 na plate. Tapos, binilt up siya to form a box section. So, ito na yung box section. Yan, nilagay dito. Ito yung wide flange, ito yung dalawang 12 by 350. Okay? Sabi dyan, with respect to the x-axis, the column is fixed. Ayan. Fixed siya. Pero with respect to the y-axis, the column is braced at mid-height. Ito yung bracing. So, kapag nag-buckle siya sa x-axis, therefore, ganito yung buckling curve. Pero sa y-axis, dahil mayroon siyang bracing, ganito yung mangyayari. So, para maintindihan ninyo ang bracing, guys, I made a 3D example here of a frame na may brace. So, kung titignan nyo engineers, ito siya. Sa may x-axis, ang bracing niya is dulo-dulo lang. Kaya kung mag-buckle siya sa x-axis, buo. Yung mismong buong length ang magbabuckle. Pero dito sa y-axis, meron siyang additional dito na strut or brace. Yan yung bracing engineers. So dahil brace mo siya dito, hindi na siya makagalaw dito. So mas matibay siya. Kaya napansin mo, ayun. Ang assumption sa point of bracing ay para siyang internal hinge. Therefore, siya ay parang pinned. So pansinin niyo dito engineer, pag nilagyan ko dito ng bracing, ganito yung magiging buckling curve niya. Diba? So I hope you understand. So, anong purpose ng bracing? Ang purpose ng bracing is mas tumitibay yung section mo without increasing its area. Hindi mo na pinapalaki yung section pero tumitibay yung iyong member. Bakit? Kasi kung bakit siya humihina ay dahil slender siya sa kabilang axis. So, patibayin mo yung axis na yun. Dahil pinatibay mo yung axis na yun by putting bracing, mas mahirap na siya ngayong i-buckle. Bakit? Kasi lumiliit yung effective length kapag ka nilalagyan ng bracing. Alright? Sige, mapipapakita natin yan sa solution. Makikita ninyo na lumiliit yung effective length, therefore lumiliit yung slenderness ratio. Mas nagiging stiff yung column. Okay? Okay guys, ang susunod na step na gagawin natin ngayon is of course to recalculate the new section property of this built-up column. Kasi engineers, yung binigay na section properties dyan, ay property lang yan ng wide flange. So dahil binilt up mo siya, nadagdagan ng steel plates na 12 by 350, lalaki yung area. Ang magiging total area natin ngayon, wide flange area plus yung area ng dalawang plate. 19940 para mabilis. Ang IX natin ngayon ay ng wide flange plus yung I ng ating steel plate which is nandito, okay? This is just a problem in mechanics, so hindi mo kailangan i-elaborate yan. Ngayon, para sa IY, kailangan kong i-transfer ito. Ta-transfer doon, no? So, kailangan makuha ko itong D na to. Yung distance na yan. Ta-transfer kasi natin. So, that would be 125, kalahati ni 250, 125 plus kalahati ni 12, 6. So, that is 131. Kaya naman ito, dalawang BH cube over 12, 350 times 12 cube over 12, tapos dadagdagan ko ng AD square. 12 times 350 times 131 squared. Alright? So, ito yung IY. Okay? Okay, so ayun, na-compute na natin yung IY to be 188.225 times 10 raised to 6 mm to the 4th. Yan ang gagamitin natin sa pag-compute ng radius of gyration ng ating section. So, kinumpute ko siya guys, square root of I over A. So, nakuha na natin ito. Kakailanganin natin yan sa pag-calculate ng slenderness ratio ng ating section. Okay? So, yan yung tinatanong sa problem. Ang tinanong niya sa board exam is, compute the effective slenderness ratio with respect to the x-axis. With respect to the x-axis. Okay? Okay guys, so ayun nga, ang tinanong is the effective slenderness ratio about the x-axis, and that would be KXLX over RX. Okay? So sa x-axis, 10 meter long yan, pero fixed, therefore, that is 0.5 of 10,000 all over RX. Kung ano yung RX na na-compute natin, 132.82. So ito yung effective slenderness ratio about the x-axis. 37
0.64. Okay? Yan yung sagot sa letter A. Tinanong din niya sa letter B, the effective slenderness ratio about the y-axis. So, sa y-axis naman tayo, alamin natin yung ating effective length sa y-axis. Sa y-axis, engineers, dahil may bracing ka na, ito na yung magiging effective length mo. Yan. Yan na yung magiging effective length, which is pinned, tapos fixed. So dahil nasa mid-height, meaning ito ay nasa kalahati, 5 meters. Kaya naman, this becomes 0.7 kasi pinned, fixed, diba? 0.7 of 5,000 all over. Ayan. So kailangan alam nyo na engineer sa all over RY na 97.16. So ilan kaya? 36.02. O nakita nyo guys, bago natin ituloy ito, anong napansin ninyo? Dahil sa bracing, mas tumibay yung y-axis. Ang nagiging governing slenderness ratio na ngayon is yung slenderness ratio sa x. Mas malaki, di ba? Ang KL over R therefore na gagamitin natin is the largest, 37.64. Meaning, ang buckling ngayon ay mangyayari na sa x-axis at hindi na sa y. Ganun po ang purpose ng bracing. Kapag nilagyan mo ng bracing, there is a possibility na mas titibay na yung y-axis at mas magiging weak na yung x-axis dahil pinatibay mo yung y-axis. So I hope you understand that. Ito ngayon yung i-compare natin sa CC. Okay? For letter C, tinanong yung allowable action load P. So, kung gagamitan na natin ng code, edi ano lang, kukomputin mo na si CC. So for letter C, C sub C is 4.71 square root of E over Fy. So dahil 248 pa rin yata to, 248 yung Fy, this is still 133.70. Teka, nakalimutan ko. 133.76, okay? But still, KL over R is less than C sub C. So, mas malaki pa rin si KL over R, therefore this is C sub C, therefore this is an intermediate column. So, kapag gano'n, gagawin, Fe is pi squared E, isa mo lang, over KL over R squared. Ano gagawin natin dito? Store sa F. Tama, yan yung Fe. Tapos yung FCR, mangyayari 0.658 raised to 248 divide F. Yung 248 yun yung kanyang Fy. Tapos saka natin i-multiply sa 248. Sige, store mo lang yan. Pi squared times 200,000 all over squared. Tama? Store natin sa F. Raised to 248 divide F. Yan. 230.19 megapascals. Therefore, ang P nominal mo na ay FCR-AG. Tama? Okay? Okay lang guys? So this is 230.19 times, of course, yung area na yung multiply mo, yung total area. Yung 19,940. Yan para nang multiply mo. Total na hindi yung area ng wide flange, kundi total. So this is 4,590.09 kilonewton. So since P allowable ang tinatanong, i-divide mo ng 1.67. Or simply, for ASD, P allowable is 0.6 of Pn. So times 0.6. 2754.05 kilonewtons. So this is the answer for letter C. Okay lang guys? So sana naintindihan nyo ngayon yung mga bracings. Okay, so solve pa tayo ng isa pang problem na involve ang bracings.